So here's my Baler itinerary during my stay there. Maraming pwedeng puntahan sa Baler bukod sa Sabang Beach. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinuntahan ko. So usually, yung mga tricycle driver dito ay tour guide din sila. They offer a tricycle tour around Baler for 1,200. Actually, hindi lang sa Baler, pero kasama rin sa tour yung iba pang tourist spots within Aurora na malapit lang sa Baler. Ang una naming pinuntahan ay itong simbahan na according sa tour guide ko ay ang pinakahuling naitayong simbahan ng mga Espanyol sa Pilipinas. And it's better pala kung nyo kukunin nyo ay registered tour guide. Kasi kapag hindi registered, hindi sila nakakapasok sa tourist spot. So, for me, mas maganda kung meron kang kasamang tour guide para ma-explain niya yung history behind sa mga lugar na pupuntahan nyo. And honestly, sobrang dami kong natutunan sa tour guide ko. There's a lot of stories behind every places here in Baler. So, upon entry dito sa bahay ni Aurora, meron ditong front desk. Doon ka magbabayad ng 50 pesos and kasama na rin dito yung entrance sa Museo de Baler. Di ko na mapapakita yung loob kasi bawal na mag-video doon. Pero sobrang dami mo ring matututunan dito. And trivia, lahat ng awards na nakuha ng Moving Baler nila Ann Curtis and Jericho Rosales ay dinonate dito sa Museo de Baler. Next namin pinuntahan is itong Quezon Park. Nandito lang to mismo sa labas ng Museo de Baler. Located din dito yung bahay ni Quezon kung saan dito rin siya pinanganak. At sabi ng tour guide ko is pinaprocess na yung renovation nito. Next namin pinuntahan ay itong Hanging Bridge. And sa mga napanood kong videos, meron kainan sa kabilang side ng tulay na to. Pero hindi na rin namin pinuntahan kasi may hinahabol akong oras. Next naman namin pinuntahan ay itong Ermita Hill. Meron kang 15 pesos na babayaran for entrance. May mga spots dito na pwede mong tambayan at maganda rin yung view dito. At sa baba lang nitong Ermita Hill, nandito yung statue ng 7 families na nakaligtas nung nagkaroon ng tidal wave sa Baler. Next namin pinuntahan ay itong Degisit Beach. Merong entrance fee dito na 50 pesos. And for me, ito yung isa sa pinakamagandang napuntahan ko dito sa Baler. Sobrang ganda ng mga rock formations dito. And sa pagkakatanda ko, kasama na rin sa 50 pesos yung access sa swimming pool nila. Sobrang ganda mag-video dito, kaya pwede ka mag-pictorial dito. And supposed to be, yung next namin pupuntahan ay yung Mother Falls. Pero medyo malayo daw siya and naabutin ng 1 hour back and forth. Kailangan ko pa kasi makabalik sa Sabang Beach para mag-surfing ng 4 PM. Kaya dito na lang kami pumunta sa Kaunayan Falls. And good thing na pumunta kami dito kahit maliit lang yung falls niya kasi sobrang sarap din maligo dito. Next namin pinuntahan ay itong 600-year-old Balete tree o tinatawag din na Millennium Tree. Pwede ka nga rin palang pumasok sa loob and it completes the experience dito sa Balete tree. Located na nga pala to sa kabilang bayan which is sa Maria Aurora. At ang binayaran kong entrance dito sa pagkakatanda ko is 20 pesos. Ito na nga pala yung last na pinuntahan namin para sa tour package. Pero sinama ko na rin dito sa video yung surfing lesson kasi kasama naman to sa experience mo kapag pumunta ka sa Baler. And it will cost you 400 pesos kung board rental lang. Pero kung kasama yung lesson, mag-a-add ka lang na 100 pesos. And to summarize, ito lahat na nagastos ko para sa tour package and sa activities. And based sa mga napapanood kong videos, sobrang dami ko pang hindi napupuntahan dito sa Baler and sa iba pang lugar sa Aurora na malapit lang din dito. Kaya sa susunod, kapag bumalik ako dito, ang plano ko ay mag-rent ako ng motor para mas mabilis kong maikot ang Baler. And kung may iba pa kayong tanong tungkol sa travel ko sa Baler, mag-comment lang kayo dyan at itatry kong sagutin yan.